Paalala lang po, ang sumusunod na talakayan ay para sa pangkalahatang impormasyon lamang. Hindi ito maituturing na profesional o legal, medikal, pinansyal o teknikal na payo. Anumang opinyon na ipinahayag dito ay personal at dapat i-verify ng hiwalay bago pagkatiwalaan o aksyonan. Kumusta po sa inyong lahat? Mayroon tayong malaking update sa isa sa mga pinag-uusapang investment scam sa bansa. Alam niyo ba, ang itinuturong utak sa likod ng multi-milyong pesong JRL investment scam, nahuli na. Ito yung balita na matagal nang hinihintay ng daan-daang biktima na umaasang makakamit na ang hustisya. So, para mas maintindihan natin ang buong sitwasyon, heto ang mga pag-uusapan natin. Una, syempre, yung mga detalye ng pag-aresto sa suspect. Pangalawa, yung bigat ng kasong isinampa sa kanya, spoiler alert, non-bailable to. Pangatlo, ano na ang mga susunod na hakbang sa investigasyon. At pang-apat, ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa mga biktima? Tara, simulan na natin. Okay, unahin na natin ang pinakasentro ng balitang to, ang pagkahuli sa isang high-profile target. Pagkatapos ng matagal na paghihintay at paghahanap, nasa kamay na rin ng batas ang pangunahing suspek. Ayan na nga, kumpirmado na po. Yung sinasabing mastermind sa likod ng buong investment scheme na to, nasa kustodya na ng mga pulis. Ito na, kumbaga, yung breakthrough na hinihintay ng lahat sa kasong bumiktima sa napakaraming kababayan natin. So, sino ba yung nahuli? Pangalan niya ay Joshua Rosario Leacan. Siya yung may-ari ng JRL Quarta Trading Co. Nahuli siya noong Martes, January 6 sa Malasiki, Pangasinan, base sa isang warrant of arrest. Grabe, yung pagkahuli sa kanya, resulta talaga ng isang masusing police operation. At dito na tayo sa susunod na punto, kung saan makikita natin kung gaano talaga kabigat ang sitwasyon para sa kanya. Kasi hindi ito basta-bastang kaso lang malalim at napakaseryoso ng mga akusasyong hinaharap niya. Ang kasong isinampa sa kanya, syndicated estafa, anong ibig sabihin yan? Sa simpleng salita, ito'y isang malawakang pandaraya na ginawa raw ng isang organisadong grupo ng 5 o higit pang tao. At ang pinakamatindi rito, isa itong non-bailable offense. Ibig sabihin, wala siyang karapatang magpiyansa para sa pansamantalang kalayaan habang nililitis ang kaso. At teka, hindi lang isang kaso yan. Alam nyo ba kung ilang counts ng ganito kaseryosong krimen ang kinakaharap niya? 4. 4 na magkakahiwalay na counts ng syndicated estafa. Dito pa lang, makikita mo na kung gaano kalawak talaga yung sakop ng mga reklamo laban sa kanya at sa JRL. Ngayong arestado na ang suspect, ang tanong ng lahat, ano nang susunod? Silipin natin kung ano ang mga mangyayari na yon sa loob ng ating justice system. Well, ayon mismo kay Police Lieutenant Colonel Francisco Sawadan Jr., yung hepe ng Malasiki PNP, ang focus nila na yon ay yung tinatawag na case build-up. Tinitiyak nilang matibay at kompleto ang lahat ng ebidensya at dokumento bago pa man ito isa lang sa piskalya. So, ito yung magiging proseso. Una, bububuin ng pulisya yung kaso. Pangalawa, isusumite yan sa prosecutor para suriin. At pangatlo, ang korte na ang magdedesisyon kung saan siya mananatiling nakakulong habang dinidinig ang buong kaso. Bukod diyan, may dalawa pang importanteng bagay na nangyayari. Number 1, hinihikayat ng mga otoridad si Leacan na makipagtulungan para matungtong kung nasaan na ba yung pera ng mga investors. Pero, at the same time, number 2, pinoprotektahan din ang mga karapatan niya. Hindi siya pwedeng piliting magsalita ng walang kasamang abogado. Okay, iwanan muna natin yung legal side ng suspect. Tingnan naman natin ang mas malawak na picture. Ano ang epekto nito sa daan-daang biktima at sa kabuuan ng kaso mismo? Sa pagkahuli ng itinuturong leader, siguro marami sa inyo ang nag-iisip, okay, case closed na ba to? Ang mabilis na sagot, hindi po. Sa katunayan, napakalayo pa nito sa pagtatapos. At heto pa ang isang malaking detalye. Si Joshua Leacan ay isa lang pala sa walang taong nasa warrant of arrest. Gets nyo ba? Ibig sabihin, may 7 pa. 7 pang kasamahan niya ang malaya pa at kasalukuyang tinutugis ng mga otoridad. Ito rin yung dahilan kung bakit patuloy ang panawagan ng pulisya. Hinihikayat nila ang iba pang posibleng biktima na lumantad na at mag-file ng reklamo. Kasi bawat dagdag na testimonya, nagpapalakas yan sa kaso laban sa buong grupo at nagpapakita sa tunay na lawak ng sinasabing scam.
So, para isummarize natin ang lahat, ito ang sitwasyon ngayon. Hawak na ang itinuturong leader at gumugulong na ang proseso sa korte. Pero hindi pa tapos ang laban. May 7 pang pinaghahanap. At para sa mga biktima, ito ay simula pa lang ng mahabang paglalakbay tungo sa hustisya at sa posibleng pagbawi ng kanilang pinaghirapan. At dito ko kayo iiwan sa isang napakahalagang tanong. Ngayong may nahuli ng isa, ano na kaya ang magiging landas para sa mga investor na nagtiwala at nawalan? Ang kanilang paglalakbay ay isang kwentong dapat nating patuloy na subaybayan. Kung nagustuhan ninyo ang talakayang ito o nakakuha kayo ng mahalagang informasyon, please hit the like button, subscribe to the channel, turn on notifications at ibahagi ito sa iba na maaring makinabang. Para sa mas maraming updates, in-depth discussions at the latest content, stay tuned to the channel.